nitong mga grupo ng Tindig Pilipinas saka nung mga sabi nga mga makakaliwang grupo, mga makabayan black. Yun ang may laro kasi sila diyan eh. Actually gumawa na ako ng content doon. Nakikita po ninyo yung content ko yon dito, tapos dun sa aking blue app, saka dun sa ating YT, di ba? Sa red app natin. Pinaliwanag na natin doon na talagang ang puntirya lang naman talaga nila sa kanilang impeachment complaint since the beginning pa, di ba, ay si Sara Duterte. At yung kanilang impeachment complaint laban kay BBM may isang smoke screen lamang yan para sabihin na hindi sila namumulitika. Dahil sinasabihan nga natin na namumulitika lang kayo eh. Kasi si Sara lang ang inyong puntirya. Papaano nyo masasabi, papaano natin nasabi na namumulitika lang sila? Ang kanilang tinututukan, High Rain, ay yung 125 million pesos ni Sara Duterte. Kumpara mo doon sa trilyon na halaga na nawala sa gobyerno ni BBM dahil nanakaw. So para mawala yung ganong perception, ang ginawa nila ay naglaro sila ng politika syempre. O sabihin nila, o sige na nga, mag-file na rin kami ng impeachment kay BBM. File na rin sila ng impeachment kay BBM. Di nakapag-file sila ng impeachment kay BBM. Pero alam naman natin na ang kanilang ipupurso doon sa impeachment na yan, sa dalawang impeachment ngayon, ay yung kay Sara Duterte. Pero kung sabay silang ma-impeach, di mas masaya sila dahil makokontrol nila ngayon kung sino ang gusto nilang ilagay bilang Pangulo kapalit ni BBM at ni Sara Duterte. Pero kung ang mai-impeach lamang ay si BBM, hindi nila gagawin yan ng dire-diretso. Kanila mismong isasabotahe yan para hindi maging Pangulo si Sara Duterte. Si Sara Duterte lang ang kanilang punteriya talaga dyan sa gagawin. Pero sabi nga natin, kayo mapanatag na. Bakit? Ang sabi nga ng mga congressman ay hindi namin i-impeach pareho ang Pangulo at pangalawang Pangulo. Pero siyempre laro-laro na lang nila yung kunwari nagagalit-galitan sila ngayon. Pero tingnan ninyo kung ano magiging resulta niyan. Diba? Walang impeachment kay Sara at kay BBM. Yun ang mangyayari dyan. Kasi nga naglalaro talaga sila ng politika. Kumbaga, papalipat na sila sa kampo ni Sara Duterte kasi sa Sara Duterte talaga ang nangunguna at preference ng mayorya ng Pilipino pagdating sa 2028 presidential election. Yan, siya nang nangunguna dyan eh. Hindi naman nila pwedeng abandonahin kaagad ng biglaan at ipa-impeach si BBM. Paano hindi maging successful yung impeachment pagdating sa Senado? Di pwede silang balikan. So nandun sila sa kalagayan na naninimbang sila, di ba? Gusto pa rin nila na maayos sila na yung kanilang mga political career at syempre yung kanilang mga pondo na matatanggap at i-release ng DBM sa utos ng Pangulo, sapagkat kapag ikaw ay nakisali-sali sa impeachment ng BBM tapos hindi siya na-impeach dun sa Senate, patay ka na, di ba? So nilalaro nila yung dalawa na yun, di ba? Tinitimbang nila. Pero mas matimbang na sila ngayon kay Sara Duterte. Kaya yung sinasabi na overwhelming ang impeachment signature nung nakaraang taon, nung 2025 against kay Sara Duterte, I think hindi natin makikita yun ngayon. Walang gano'n na mangyayari dahil kahit nga si Benny Abante, di ba, na number 1 kritiko ni Sara Duterte ay ang sabi niya nako, malabo na yan. Di ba? Kahit sinong tanungin mong congressman ngayon, sa kanila sinasabi, mukhang hindi, di ba? Mukhang hindi. Saka napaka-obvious ng mga ebidensya na hindi naman nila mapapatunayan. Ang ginagawa lang nitong Tindig Pilipinas at nitong mga makakaliwang grupo ay parang sabi nga kumurot man lang ng konti kay Sara Duterte. At sa pag-aakala nila na mapapasama nila ang imahe ni Sara Duterte sa publiko para bumababa yung kanyang popularidad at preference ng mga Pilipino na gusto siya ang maging kasunod na Pangulo. Ba? Ang katunayan nga, alam naman nila na hindi naman talaga uubra yung kanilang impeachment complaint against kay BP Sara.
'di ba? Ang dami niyan, ang daming ano niyan, ang daming mga sabit niyan. Ba't kaya gano'n, no? Ako yata ay tawag dito, naka, ano ba 'to? Naka-shadow ban ba ako? Kasi may pinost ako, parang ang pattern ng video ko, pag ipinost ko after 1 hour lang, nasa 1,000 views na siya, 1,002, 1,500, ganun. Pero ngayon, ilang oras na nakakalipas, nasa 70 plus pa lang ang views. 70 plus lang ang views natin. Yung maganda pa naman yung ipinost ko na yun. At akala ko yan, minamalas tayo ngayon, katatapos-tapos lang ng ating suspension doon sa pagla-live natin. Tapos meron na kaagad na sabi nga ay verdict sa atin na hindi for FYP yung ating mga videos. Pero may napanood naman na. Kaya sabi ko nga sa inyo po, siguro kayo sa resibo ng bayan, nangyayari din doon sa kanya yan. Siguro sa mga 5 ipinost kong video, 2 lang o 1 lang mapapanood nyo doon. Kaya ang sabi ko po sa inyo, paki-follow yung aking Facebook page na ang pangalan ay Angat Pamilyang Pilipino. Nandiyan naman sa profile ko yung link, di ba? Saka gumawa na rin po ako ng video kung paano nyo maano. Saka yung isa ko, yung YT account ko. So may post na rin po ako ng video ko dito. Kasi maganda dun sa Facebook page account po na ginawa ko, yung Angat Pamilyang Pilipino, dahil dun po may mga ginagamit ako mga termino dito na medyo technical pag minsan na bago lang siguro sa inyong pandinig. So kailangan nyo pang i-research ano ba yung sinabi ko na yon. So nandun po yung explanation doon sa aking Facebook page. Pagkatapos ang mangyayari pa doon, pwede nyo pa ulit-ulitin o kaya naka-type naman po doon, naka-post doon. Pwede nyo nang i-copy-paste, diba? Kung kayo yung nagsasawa-sawa sa aking pagmumukha na ang ginagawa ko ay laging video. So doon naman po, aside from video, meron tayong caption na mahaba. Ipinapaliwanag natin ng mabuti po doon. So yung mga technical terms, galing sa konstitusyon, galing sa mga batas, andun po lahat yung mga definition. So mas maganda po dun sa dito tayo live lang tayo, kasi hindi ako pwede yata mag-live dun sa sa YT ko, hindi pa pwede, saka sa aking Facebook page. So balik tayo dun sa usapin na katanungan. Kasi napansin ko, merong maranga nagtatanong sa akin na, boss, o sir, hindi ba wala pang asais, di ba? Wala pang asais, nag-file ka agad itong Tindig Pilipinas ng kanilang sabi nga ay Hayhayadar ng sabi nga ay nalimutan ko na naman, impeachment complaint, di ba? Impeachment complaint, nawawala pa sa isip ko. Ng impeachment complaint dito kay BP Sara Duterte, di ba? Hi Jassy, di ba? Asais pa, di ba? Asais pa, di ba? Meron kasing paliwanag itong si Attorney Colmenares, di ba? Kasi syempre, attorney, baka paniwalaan siya doon sa kanyang pinagsasabi. Kasi doon daw sa inilabas na desisyon ng Supreme Court batay doon sa MR na i-file naman ng Kongreso. Hindi ba nag-file ang kampo ni Sara Duterte dati? Question yung proseso ng impeachment na i-final sa kanya, di ba, ng Kongreso. So sinagot 'yun ng Supreme Court. So sagot ng Supreme Court doon, unconstitutional, di ba? May technicalities. Ngayon, hindi matanggap ng Kongreso 'yon, nag-file sila ng motion for reconsideration or ng MR doon sa desisyon na 'yon ng Supreme Court. And then yung MR na yon or motion for reconsideration ay dinesisyonan din ng Supreme Court at lumabas, di ba? Lumabas na. Ngayon, doon sa lumabas na desisyon na yon ng Supreme Court mula doon sa MR ng Kongreso ay merong binabanggit doon na session days, di ba? Para sa Kongreso kasi ang kanilang tinatawag na session day diyan ay hindi actual na araw. Kasi yung session day nila dyan, kapag hindi pa sila nag-a-adjourn, continue yun. So, halimbawa, nag-session sila ng hapon ng Lunes, tapos umabot ng 3:00 ng madaling araw, di ba? Sa bilang natin, yun ay 2 araw na, kasi Lunes, inabot na ng madaling araw, so 2nd araw yon.
'Di ba? Yun yung normal. Pero doon sa tinatawag natin na practice dito sa Kongreso, ang kanilang sabi nga ay ang kanilang appreciation doon sa nangyaring session nila na yun ay one session day lang yun. Kasi tuloy-tuloy walang adjournment. So, yun ay binago ng Supreme Court. Ang sabi ng Supreme Court ay hindi mo bibilangin, kumbaga, hindi mo itutuloy, 'di ba? Yung session, 'di ba? Hindi mo ituturing na isang session lang 'yon. Kahit pa umabot ng 2 araw, 3 araw 'yon, dahil ang bibilangin na natin ngayon ay yung mismong araw, yung kalendaryo. Ngayon, ininterpret yan itong mga grupo ng Tindig Pilipinas at makakaliwang grupo o itong mga Makabayan Black na kung ang pagbabatayan daw ay yung desisyon ng Supreme Court, di ba? Ang desisyon ng Supreme Court na yan ay calendar days at hindi yung session day, di ba? Iba yung session day, iba yung calendar day. Kasi yung calendar day sumusunod sa tamang araw. Yung session day na practice sa Kongreso ay tumatagal yan kahit 2 araw, kahit 3 araw, hanggat hindi nag-a-adjourn. Continue siya. So kahit umabot ng 3 araw yung session na yon, consider siya na one session day dahil hindi nag-a-adjourn. So ang dapat masunod ay yung talagang mismong araw. Ngayon, ang sabi ng mga ng Makabayan Black sa kanitong Tindig Pilipinas, batay dun sa pagpapaliwanag nitong si Attorney Colmenares, ay kapag pinagbatayan daw yung days, di ba, actual day, ay hindi naaabot ng February 6 para masatisfy yung 1-year bar rule. At ang expiration daw ng 1-year bar rule ay instead na sa February 6 sa kanilang computation ay noong January 15 pa. And therefore, hindi na nila kailangan pa na hintayin yung tinatawag na February 6 para sa expiration dahil expired na nga daw noong January 15. Therefore, pwede na silang mag-file agad ng impeachment against kay BP Sara nang hindi na-violate yung 1-year bar rule. Yun ang kanilang explanation. Pero may sagot tayo dyan. Siyempre, kukupal tayo. Di ba? Kukupal tayo dyan. May sagot tayo dyan. Ba't ganun yung live natin po? Napapanood nyo ba ako ng maayos? Diba? So, ganun ang kanilang interpretation. So, ano yung sagot natin dyan? Bagaman, pinanood natin yung mga abogado nitong si BP Sara, di ba? Yung kanyang spokesperson, katulad nitong si Attorney Michael Powa. Di ba? Ang sabi nila ay inaano lang nila, pinapanood lang nila, pinapakiramdaman nila, pero wala pa silang official stand kung papaano sasagutin yun or kanilang questionin yung maagang pagpa-file ng impeachment nitong mga grupo ng Tindig Pilipinas at ng Makabayan Black. Pero syempre, hindi tayo papahuli dyan, di ba? May sagot tayo dyan. Di ba? Di ba? Di ba? May sagot tayo dyan. Tama ba na ang gawin nitong mga makakaliwang grupo or Makabayan Black at nitong Tindig Pilipinas na sinasabi mga progressive group na mag-file kaagad ng impeachment nang hindi pa nasasatisfy yung February 6, di ba? Wala bang technicality ba yon? Hi Zia, meron technicality po doon. Pero ang tanong doon, bakit mo i-file sa araw na alam mo namang questionable? Di ba? Yun ang mamaya natin di-discuss yan, di ba? Mamaya natin di-discuss yan. Una, di ba? Kung, di ba, itong mga makakaliwa na ito, saka itong mga, sabi nga itong makakaliwa at itong mga progressive group na ito, sinadya nila na i-file yan sa mga araw na questionable. Bakit? Para ang sisihin dito kung matiteknikal yan ay yung Kongreso dahil sigurado ako questionin yan sa Committee on Justice kapag pinag-usapan yan. Di ba?